Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV and ako nga po pala yung Kuya Reg at ngayon ang topic natin. So niloko ka ng partner mo at gusto mo pa rin na bumalik siya sa'yo. Pero hindi mo naman siya pwedeng tanggapin ng ganun-ganun na lang, 'di ba? Dahil matindi yung kasalanan niya sa'yo. Pero may mga bagay na pwede kang gawin para lumuhod siya sa harap mo at magmakaawa na makabalik siya sa piling mo. At yan yung mga paraan na babanggitin ko sa video natin ngayon. Kaya kung interesado ka, chill ka lang dyan dahil uumpisan na natin yan pagkatapos ng intro. So ano nga ba yung mga paraan para magmakaawa siya na bumalik sa piling mo after niya magloko? Number 1, makipaglaro ka muna. Oo, andun na tayo. Mahal mo siya at gusto mo na bumalik ulit siya sa'yo. Kaya gusto mo na bigyan ulit siya ng isa pang chance. Pero, kung sa isang pitik lang ng kamay, ay ibibigay mo agad yung wish niya, papatawarin mo agad siya sa kasalanan niya, walay. Lalong hindi niya makikita yung halaga mo kapag tinanggap mo siya agad. Alam nyo, mas nakikita kasi ng isang lalaki yung halaga ng isang bagay kung pinaghihirapan niya yan na makuha. Gaya na lang ng pag-accept mo ng sorry niya. Mas makikita niya yung halaga niyan kung hindi mo yan agad binibigay sa kanya. Kaya kung nagpapapansin siya sa'yo or gusto niya ulit na bumalik sa'yo, huwag kang easy to get. Huwag ka agad magre-reply sa mga text niya. Huwag mo agad sasagutin yung mga tawag niya. Iparamdam mo na parang nanlalamig ka na sa kanya para mag-init at mabuhay yung dugo niya at mag-effort ulit siya na habulin ka. Number 2, ipakita mo kung ano yung sinayang niya. Kapag niloko ka ng mahal mo, pakiramdam mo parang mawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo. Na parang hindi ka maganda, hindi ka sexy, hindi ka matalino, kaya siya naghanap ng iba. Kung ganyan yung pakiramdam mo, ito yung gawin mo. Magpaganda ka, magpalit ka ng kulay ng buhok. Gawin mo yung hairstyle na matagal mo nang pinapangarap. Magsuot ka ng mga damit na bumabagay sa'yo. Hindi yung basta uso lang. Kung ano yung gusto mo, basta ang importante ay yung maging komportable ka. Gawin mo yung mga yan. Siguro tatanungin mo, Kuya, babalik ba agad siya sa akin pag ginawa ko yan? hindi siya agad babalik sa'yo kapag ginawa mo yan. Pero makakatulong yan para gumanda ulit yung pakiramdam mo. At para bumalik ulit yung tiwala mo sa sarili mo. Dahil kapag may tiwala ka sa sarili mo, sunod-sunod na yan. Mababago niyan yung aura mo at mas lalaki yung tsansa na mapansin ka niya ulit. Hanggang sa magsisi siya sa ginawa niya, tapos magpaparamdam ulit sa'yo. Sunod-sunod na yan. Number 3, ipakita mo na hindi pa katapusan ng mundo mo kahit wala siya. Kapag niloko ka ng partner mo at pinakita mo na parang hindi ka mabubuhay kapag wala siya dahil siya yung mundo mo, mas lalo kang iiwan yan at mas lalong hindi ka niya babalikan. Promise. Kaya ang gawin mo, ipakita mo na okay ka lang, na hindi ka masyadong naapektuhan nung niloko ka niya, na madali ka lang nakamove on. Kahit nasa kaloob-looban mo, ay nasasaktan ka pa rin. Ngumiti ka lang dahil pag ganyan ang ginawa mo, mapapaisip siya na baka nagkamali siya sa desisyon niya na ipagpalit ka sa iba. Na baka pag hinayaan ka lang niya, ay baka tuluyan ka nang mawala sa kanya. Kaya magpaparamdam ulit yan sa'yo. Pero gaya nga ng sabi ko, huwag kang marupok. Dahil kung mabilis ka lang bumigay, para mo lang pinakita sa kanya na tama siya. Na hanggang dyan ka lang, kaya kanya pinalitan. Kaya ang gawin mo, hayaan mo lang muna siya dyan na maghabol sa'yo. Number 4, gawin mo yung best mo para magselos siya. Kung meron kang kaibigan na lalaki na hindi niya kilala, pwede mo siyang gamitin para pagsilosin yung nanloko sa'yo. Dahil pag nakaramdam ng konting selos ang isang lalaki, matik yan. Iikot yung tumbong niyan at mag-e-effort ulit yan para bumalik ka sa kanya. Kaya minsan, mapapansin nyo sa mga nanloko na jowa nyo, minsan bigla na lang yan magte-text, magpaparamdam, tapos magtatanong kung may naniligaw na ba sa'yo.
Or magtatanong siya kung sino yung nakita niya na kasama mo. At kung nanliligaw na ba yun sa'yo. 'Di ba? Pero dapat syempre, huwag nyo din hayaan na masaktan yung kaibigan nyong lalaki. Kaya dapat una pa lang sabihin mo na yung plano sa kanya para hindi rin siya umasa. 'Di ba? Kaya kung nagtanong yung nanloko sa'yo kung sino yung kasama mong lalaki ngayon, huwag mong replyan. Number 5, ipakita mo na gusto mong maintindihan kung anong nangyari. Sabi nga nila, 'di ba? The truth will set you free. Kaya subukan mo rin na makinig para maintindihan mo rin kung ano yung dahilan kung bakit niya nagawa yung bagay na yun. Kahit na alam mo na sobrang sakit yung maririnig mo. Tanungin mo siya kung bakit kanya niloko at kung ano ang nangyari. Malaki ang may tutulong niyan sa'yo para maiwasan mo na yung mga bagay na ganyan sa magiging future na relasyon mo. At makakatulong din yung sagot niya para maintindihan mo rin yung side niya. Dahil hindi naman tayo perfect, 'di ba? Kahit yung mga babae naghahanap din ng iba kung may nagagawa yung partner nila na hindi tama para sa kanila, 'di ba? At saka pag kinausap mo siya, kapag nakita ng lalaki na talagang gusto mo siyang intindihin, yung nakikinig ka talaga at hindi mo sinasabayan ng mura or sigaw, mas magiging willing yung lalaki na sabihin sa'yo ang lahat. Hindi ka niyang tatakbuhan. At pag nag-open na siya sa'yo, mas mafe-feel niya na parang mas mapapalapit ulit siya sa'yo. Tapos mapapaisip na yan na parang gusto na niyang bumalik sa'yo. At number 6, super effective nito. No contact rule. Effective to, lalo na kung nagawa mo siya ng tama. Kapag ang lalaki nagloko, mapapansin mo na kahit gaano pa siya kasaya sa bago niya, meron pa rin pagkakataon na kokontakin ka niya. Ginagawa niya yan dahil naguguluhan pa rin siya sa nangyayari. Kaya para mapaisip siya at hindi niya makuha yung sagot na gusto niya, huwag mo siyang re-replyan or kakausapin. Mas maganda kung huwag mo rin siyang i-block sa social media. Tapos ang gawin mo, magpakasaya ka lang. Magpakasaya ka para sa sarili mo. Hindi lang para bumalik yung taong sa'yo. Gawin mo yung no contact rule na yan para sa sarili mo. Para mabilis ka maka-move on. Mag-post ka sa social media ng mga bagay-bagay na ginagawa mo na nagpapasaya sa'yo. Mag-selfie ka kasama yung mga kaibigan mong lalaki. Sigurado, lagi ka niyang susubaybayan. At hindi sila magiging masaya ng bago niya. Dahil maghahalo pa rin yung nararamdaman niya. Kusa yan lalapit sa'yo at iiwan niya yung bago niya kapag naramdaman niya na parang forever ka na mawawala sa buhay niya. Ngayon, paano naman kung hindi siya bumalik? Yan yung rason kaya sinabi ko na gawin mo yung no contact rule para sa sarili mo. Para mabilis kang makamove on. At para kahit wala na siya sa piling mo, magiging masaya ka na. 'Di ba? Nasa sayo na lang yan kung tatanggapin mo siya ulit. Or kung pinakita niya sa'yo na deserving talaga siya para sa isa pang chance. So yun, maraming salamat po sa panonood and ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless, peace, and goodbye.